President Bongbong Marcos, bangag daw, sabi ni Aimee. Laking gulat ng publiko sa Quirino Grandstand noong Martes, 17 ng Nobyembre, nang akusahan ni Senador Aimee Marcos ang sarili niyang kapatid, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na lulong sa droga at nagbakaawang maghanap ito ng agarang lunas. Ito ay naganap sa gitna ng isang protest rally ng Iglesia ni Cristo laban sa korupsyon. Sa harap ng libo-libong miyembro ng INC, sinabi ni Marcos na paulit-ulit niyang hinimok ang Pangulo na unahin ang kanyang kalusugan at magpahinga muna sa kanyang mga tungkulin. Matapos niyang sabihin, hindi niya daw kakayanin kung mapapahamak siya, kaya't hiniling nito na siya'y umuwi na, mamahinga, alang-alang sa kanyang kalusugan. Idinagdag pa niya na mas handa siyang tanggapin ang pagkawala ng pwesto kaysa pagkawala ng kapatid. Naalala pa niya kung paanong kinumbinsi niya ang kapatid na magpakasal sa paniniwala magdudulot ito ng kapayapaan sa buhay nito. Sinabi nito na kinumbinsi niya si Bongbong na pakasalan si Liza. Naisip niya daw noon na kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Subalit malaki daw ang pagkakamali niya dahil mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Nagbigay siya ng diretsong panawagan sa Pangulo na maghanap ng profesional na treatment. Ayusin mo ang sarili mo, magpagamot ka, alisin ang droga sa iyong sistema, ayon sa kanya. Ang mga pahayag niya ay lumabas matapos ang isang taon na paulit-ulit ding inakusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Marcos na gumagamit ng droga, na questionable raw ang kakayahan nitong mamuno. Noon, binaliwala lamang ng Pangulo ang mga paratang ni Duterte na nagpahiwatig pa na baka impluwensyado ng matagal ng paggamit ng fentanyl ang mga sinasabi ng dating Pangulo. Ang mga aligasyon ni Senador Aimee Marcos ay tila hindi tinatanggap ng maraming tao bilang tapat o totoo. Maraming political observers ang tinitignan ito bilang isang maingat na estratehiya, lalo na dahil sa kanyang koneksyon sa kabilang paksyon. Si Senador Aimee Marcos mismo ang lantad na nagsasabing siya ay bahagi ng Duterte Bloc. Siya ay naging kritikal sa administrasyon ng kanyang sariling kapatid, lalo na sa mga issue tulad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ng ICC. Ang pag-akusa niya sa kanyang kapatid na tila convenient na sumasbay sa paghina ng unity at pag-igting ng alitan sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte. Ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa pamilya ay naging instrumento para ipatupad ang agenda ng opposition bloc. Hindi rin ito ang unang beses na ginamit ang aligasyon ng droga laban kay Pangulong Marcos Jr. Noong panahon ng eleksyon, kumalat ang tinatawag na Polvoron video na ayon sa mga nagpakalat ay nagpapakita kay Marcos Jr. na gumagamit ng droga. Ang video na ito ay mabilis na napatunayang fake. Ang nakakaintriga rito ay ang nasabing video ay malawak na ipinapakalat ng mga DDS na kabilang sa paksyon na kasalukuyang kinakampihan ni Senador Aimee. Kaya para sa publiko, ang pag-uulit ni Aimee ng akusasyon na noon ay ginamit ng mga kaalyado niya sa Duterte Bloc gamit ang fake news ay nagpapalabas na ito ay isang pampulitikang laro lamang. Kung noon ay fake news ang ginagamit para siraan siya, bakit ngayon ay biglang kapani-paniwala ang pahayag ng mismong kapatid na kaalyado ng dating nagpakalat ng kasinungalingan? Iba talaga ang diskarte. Parang nag-upgrade lang ng script. Ang pag-iyak at pagmamakaawa para magpagamot ay hindi ginagawa sa political rally sa Quirino Grandstand sa harap ng libo-libong miyembro ng INC. Ang tunay na pag-aalala ay ginagawa sa bahay, hindi sa entablado na napapalibutan ng kamera. Ang staging ay nagpapahiwatig na ang pinakalayunin ay hindi ang kalusugan ni Pangulong Marcos Jr., kundi pagkawasak ng kanyang credibility sa harap ng publiko, isang taktika na pabor sa paksyon ni Aimee.